Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Tony dito sa ating duwang. Love and Memories. Hindi ko naranasan ng noong nag-aaral ako. Pero nang makilala ko si Marie, ay agad na nakakit ako sa kanya at lumibig. 16 lang siya at estudyante ko pa. Kaya nagdadalawang isip ako na magtapat ng aking nararamdaman sa kanya. Isang araw ay inibigay ko siya ng merienda at nang maubos niya, ay may lumapit sa kanya na pinatili. O sige Marie, ubusin mo yung in-order ko. Pag kulang pa, sabihin mo lang sa akin. Naku sir, tama na po at busog na ako. Salamat ha. Wala nga naman. Alam mo, napakabuti mo sa akin. Sinusunod mo ako, kaya inilibre kita. Talagang nakakit ako sa babaeng ito. Bata pa. Pero pagtingin ko, ay dalagang dalaga na. Marie, hindi ka na. Ha? Ikaw pala, Alex? Kanina pa kita iniintay. Sir, ipinakikilala ko pala si Alex. Sino siya? Pinsan mo ba? Hindi po, sir. Nobyo ko. Nobyo mo? Opo, sir. Pero huwag niyo pong sabihin sa itay ko ha na nakipagnobyo na ako dahil magagalit po siya at hindi na niya ako pag-aaralin. Ganun ba? O sige, iwan ko muna kayo dito ha. Sige sir. Bye sir. Diyos ko, ano ba itong nararamdaman ko? Napakasakit sa dibdib ko. May nobyo na pala siya. Hindi ako papayag na mapunta siya sa iba. Kahit may nobyo na siya, ay gagawa ko ng paraan para mahulog ang damdamin niya sa akin. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Marie, alis na ako. Pwede ba balik mo na? Sige na. Ayoko nga. Baka dumating na ang itay ko na manggaling sa bukid. Pag nadatnan ka niya dito, magagalit yun. Yun na nga eh. Sige na. Mayag ka na. Pag sila, kahit kunti lang. Sige na. Sige na nga. Pero wag mo nang ulitin yung ginawa mo sa akin dun sa sinihan ha. Oo na. Sige. Halingan na kita. Tama na. Tama na. Alex, ang itay ko dumating na. Sige na, malis ka na. Diyan ka na dumaan sa likod ng bahay namin. Sige na, dalian mo na. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Mabuti naman at maaga kang mahuwi, Marie. Mag-uusap tayo. At may gusto akong malaman. Ha? Ano po yun, itay? May dumating na sulat dito. Pero hindi ko alam basahin. Kaya pinabasa ko sa pinsan mo. Ho? Ano pong sulat yan? Ano bang sinasabi? At saan galing daw? Hindi sinabi kung sino.
Pero isang nagmamalasakit na tao. Para hindi ka mapasubo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Totoo ba na may nobyo ka na? At lagi kayong nagkikita? Ha? At hinahalikan ka pa? Itay? Sabihin mo sa akin ang totoo. Kapag nalaman ko na totoo yan, at sinabi sa sulat na yun, talagang patitigil na kita sa iyong pag-aaral. At makipag-asawa ka na lang sa sinasabi mong nobyo mong yan. Naintindihan mo? Itay? Sino kayang gumawa ng sulat na yun at nagsumbong kay Itay? Sa bagay, marami ang nakakakita kapag kasama ko si Alex. Kaya, kailangan na pagsabihan ko siya na huwag niya akong sunduin dito sa school, kundi sa labas na lang kami magkikita. Kakausapin ko siya mamaya para malaman niya na alam na ni Itay ang tungkol sa aming relasyon. Ang hirap palang patagong relasyon. Laging may kaba at takot. Sana malaman ko kung sino yung taong nagsumbong kay Itay na may nobyo na ako at nagkikita kaming madalas. Gaganti ako sa kanya. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Anong sinabi mo? May nagsumbong sa Itay mo tungkol sa ating relasyon? Ano ngayon ang gagawin natin? Huwag mo na akong kasapin dito sa school. Sa labas na lang tayo magkita. Siyempre kailangan na gawin natin yan para hindi ka pagalitan ng Itay mo. Hindi naman kasi nagpakilala ang nagsumbong. Kaya mabuti, huwag na muna tayo magkita ha. I-text na lang kita. Pag may oras ako at walang Itay, para maniwala siya na wala akong nobyo. Dahil hindi ko inamin na may nobyo na ako. Bilib naman ako sa iyo. Talagang pinaglalaban mong pagmamahalan natin dalawa. Siyempre naman. Bakit kung ikaw ang nasa kalagayan ko, gagawin mo rin ba na ipaglaban ang pagmamahalan natin? Oo naman, Marie. Mahal na mahal kita. Yung may humahad lang, uhad naman bil. Igagawa din ako ng paraan para tuloy-tuloy ang pagmamahalan natin dalawa. Salamat. Kung ganun, kailangan tayong mag-ingat para hindi malaman ni Itay na may nobyo na ako. Kaya, pasensya ka muna, Alex. Oh, Tony Iho, bakit parang matamlay ka? May dinaramdam ka ba? Sabihin mo, para matawagan ko ang doktor nagpabilya. Walang ano man ito, Mama. Medyo napagod lang ako sa mga trabaho ko sa school. Kaya magpapahinga lang muna ako. Sige, ikaw ang bahala, Iho. Pero kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin. Opo, Mama. Dito muna kayo sandali. Saka na ako papasok sa kwarto ko. Sige na, Mama. Mauna kayong matulog. Kung ayos ka lang, Iho, at walang problema, sige. Papasok na ako sa kwarto ko. At gusto kong maaga na matulog dahil may importante akong lalakarin bukas. Sige po, Mama. Sandali lang ako dito sa salas. Saka na ako matutulog. Good night, Ma. Good night, Iho. Mauna na ako sa iyo. At huwag ka nang magpupuyat, ha? Opo, Ma. Ano kayang mabuti kong gawin para mapansin ako ni Marie? Kailangan akong dapat niyang mahalin.
Dahil wala akong tiwala sa lalaking yon, hindi siya karapat-dapat kay Marie. Hindi. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Ante, tumawag na ba si Papa sa inyo? Hindi pa, iho. Pero sana naman ay sabihin ko na nandito ka para hindi mag-alala ang iyong mama. Wala naman silang pakialam sa akin, Ante. Walang importante sa kanila kundi yung pagpaparami nila ng pera. Pero ako na anak nila. Pinagdadamutan nila ng pagmamahal. Hindi na bibili yung gusto. Hindi naman siguro, iho. Baka inihahanda ka lang para pahalagahan mo ang hirap nila sa pagkita ng pera dahil yung puro gastos ang iyong gagawin. Sa inyo ko nararamdaman ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Pero sa kanila, parang wala eh. Parang gusto pa nila akong sumbatan. Lalong-lalo yung pagpapakain nila sa akin. Alex, iho, sana unawain mo sila sa kanilang ginagawa. Dahil sinasamantala nila ang pagkakataon na habang malakas pa sila, dahil sa nakikita sa'yo na wala kang interes sa iyong pag-aaral, sana ikaw ang dapat nilang asahan sa kanilang pagtanda. Pero baliwala sa'yo ang pagsisikap nila. Ganun ba yun, Ante? Sabagay, tama kayo. Ano sinasabi ninyo? Naging pasaway ako. At hindi ko man lang iintindihan niya. Pagpapahalaga nila sa akin, lalo ng pag-aaral. Kaya iho, kaya ilangan na ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral para hindi ka hiya-hiya kung sakaling mag-aasawa ka. Paano mo bubuhayin ang pamilya mo? Huwag mong asahan ang mamanahin mo, kundi tapusin mo ang iyong pag-aaral para ikaw ang susunod na mamamahala sa iyong mga negosyo, para hindi ka lukuhin ng mga katiwala ng iyong mamagula. Ano, Mare? Malapit na graduation ninyo. Para alam ko naman ang paghandaan. Kahit konti. Malapit na po, Itay. Kaya lang, huwag na po kayo maghanda. Dahil alam nyo, may sumagot para sa handa namin sa aming pagtatapos. Salamat naman para maipon ko pa yung inahanda ko sana para sa gastusin mo sa pag-aaral mo sa koleyo. Opo, Itay. Basta, huwag na po kayo mag-alala sa akin dahil hindi po kayo mabibigo. Magtatapos ako sa aking pag-aaral sa kolehiyo para naman maging masaya kayo at makita nyo ang bunga ng inyong paghihirap sa aking pag-aaral. Yan ang inaasahan ko, anak. Ang makita kang makapagtapos sa kolehiyo at may pagmalaki ko. Lalong-lalo na sa mga kakilala ko, sa kumpare ko at mga kaibigan na hindi mo pababayaan ang iyong pag-aaral. Opo, Itay. Pangako po, talagang mag-aaral po ako mabuti para makatulong po ako sa inyo. Lalo na po pag may trabaho na ako. Ako po ang magsusuporta sa inyo. Salamat naman kung gano'n, anak. Iniisip ko kasi yung kapakanan mo eh. Dahil hindi habang buhay magkasama tayo. May kanya-kanya tayong oras dito sa mundo.
Hindi natin alam kung kailan kukunin ng Diyos ang hirap nating buhay. Kaya dapat mo rin pag-isipan ang magandang kinabukasan mo. Oh, bakit ka nandito sa loob ng school? Buti na lang at pinagagan ka ng gwardya. Siyempre, may malakas akong kinakapitan eh. Kaya hindi nila ko sinita. Ang ibig mong sabihin, babantayan mo ako habang nasa klase ako? Oo naman. Mahirap na. Baka masingitan pa ako eh. Ako, alam ko na may umaaligid sa'yo. At hindi ko papayag na maagaw ka niya sa akin. Wala naman ah. Guni-guni mo lang yan. Gusto mo lang akong bantayan dito sa loob ng school eh. Hindi. Kaya naiinip ka ko siya sa bahay. Ng auntie ko, kaya lumabas ako. At pumunta dito sa school ninyo. Ikaw ang bahala. Sa bagay, baka makakita ka dyan ng liligawan mo na magkausap tayo. Magagalit yun. Wala. Basta. Kaya nga ako nandito para makita ka at bantayan. Baka kung saan ka pa pumunta. Tapos, mapikot ka pa. Mahirap na. Basta ikaw lang yung iniisip ko. Kaya relax ka lang. Hindi kita iiwan hanggat hindi ka lumalabas sa school ninyo. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babati. Aba, may outsider na nakapasok dito sa school. Sino kaya ang kasama niya? May kilala siya dito. Kaya nandito siya. Yan ang nobby ni Marie. Kung umasta parang siga. Para bang may pinagmamalaki. Pero hindi uubra sa akin ang angas niyan. Hindi bale. May araw ka rin. Pag inistorbo mo si Marie, ay talagang makakatikim ka sa akin. Hindi pwede sa akin. Nalapitan mo si Marie. Dahil ako ang hahadlang para layuan mo ang minamahal kong babae. Talagang hinihintay niyang paglabas ni Marie. Dahil nandun siya sa tapat ng room ni Marie. Oh, humanda ka. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. O ano, Alex? Masaya ka ba sa iyong pagbabakasyon dito? Ay, opo, ante. Kung pwede lang sana, ayaw ko munang umalis eh. Pero kung papayagan nila ako dito, edi dito muna ako magbabakasyon. Eh paano naman ang iyong pag-aaral sa kolehiyo? Huwag mong sayangin ang pagkakataon mo, Alex. Kung ano, ante, itutuloy ko po. Nung una, gusto ko kasing tumigil na sa pag-aaral eh. Pero makita ko yung estudyante ninyo, naging inspirasyon ko siya. Ganun ba, iho? Mabuti at nakapag-isip-isip ka. Teka, sino ba yung sinasabi mong estudyante na naging inspirasyon mo? Kung po, ante, sasama ulit ako sa inyo at pupunta kami sa opisina ninyo para makilala ninyo siya. Okay, Eho. Dapat lang na ipakilala mo siya sa akin para mapayuhan kita kung karapat-dapat siya sa'yo na maging inspirasyon mo. Pero may problema eh. Kung dinadalaw ko si Marie doon sa school ninyo. Anong problema mo?
may estudyante na nakikialam sa'yo, sabihin mo kung sino at bibigyan ko siya ng leksyon. Kilala niyo siya, auntie. At tinitingnan ako palagi. Tuwing nagkakausap kami ni Marie, parang may ibig sabihin eh. Ano? Sino ba yon, Alex? Kung inaagrabyado ka niya, talagang makakatikim siya para tigilan ka niya. Sino ba siya, Alex? Kuana, si Mr. Tony Mendez, auntie. Ano? Ano kaya ang gagawin ng auntie ni Alex kay Tony? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ng pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Tony dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.